Mabuti naman. Akala ko nasaktan ka ng gusto. Salamat. Ganon din ako. Mabuti't ligtas ka. Teka, sandali lang. Hindi pa pala ako nakakapagpakilala sa'yo. Ako nga pala si... Ikaw si Miss Alice. Ha? Masaya akong makilala ka. Ako ang inyong lingkod, si Jiro Matsuzuki. Isa akong tinyente sa Imperial Japanese Navy. Nababasa mo ang isip ko? Paano? Hindi pa naman kita nakukuha ng kahit konting... Hindi pa kausap. Maniwala ka. Hindi ko pa naiisip ang tungkol sa bagay na yon. Ano bang sinasabi mo? Teka lang, isipin mo, paano ko naman mababasa nasa isip mo? Pero, bakit bigla mo na lang nalaman ang pangalan ko? Nagkataon naman lahat, Miss Alice. Narinig ko lang sa kaibigan mo kahapon. Ganun ba yun? Mula kay Casa? Talaga palang magkakilala kayo ng babaeng yon. Siya si Cassandra Jill Warlock, hindi ba? Hindi talaga kami magkakilala ng babaeng yon. Totoo bang sinasabi mo? Aba, syempre naman. Nagsisinungaling ka lang. Nagsasabi ako ng totoo, no? Hindi ka ganun kagaling magsinungaling, Miss Alice. Teka nga, pinagdududahan mo ba ako? Imposibleng hindi mo alam ang tungkol dito. Pero ang babaeng yan ay isang vampira. Wala akong alam dyan. Makinig ka sa akin, Miss Alice. Order Coffin Company. Mimiko, marami kang tulong na ginawa para sa akin. Kaya gusto sana kitang tulungan kahit paano. Bakit? Hello? Naririnig mo ba ako, Mimiko? Mimiko? Mimiko! Mimik! Paano? Madali lang naman gawin yon. Gamit ang iRaid, nagagawa ko ang bagay na gusto ko. Sino ka ba talaga? Sumagot ka! Sino ka? Nakakalungkot naman. Hindi mo kailangang matakot sa akin. Huwag kang ganyan. Buong araw tayong nagkwentuhan, hindi ba? Casa? Aba naman, kilala mo na kung sino ako. Di ba ngayon ko pa lang naman pinakita ang totoong anyo ko sa'yo? Hindi ko inakalang mahuhulaan mo agad kung sino ako. Pasensya ka na't niloko kita. Si Jiro ba ang nagbanggit sa'yo ng tungkol sa akin? Ay nako, sigurado akong siniraan na niya ako sa'yo. Siya kasi yung tipo ng vampira na nagtatanim ng galit sa kapwa niya. Ito ang hideout ko. Welcome sa'yo, Miss Mimiko Katsuragi. O ano, napansin mo na ba? Ito ang hideout ng pamilya ko. Dito sa napakagandang special zone. Siya nga pala. Siya ang kapatid ko. Pasensya ka na sa kanya. Minsan ganyan lang siya. Wala lang siya sa sarili niya ngayon. Wala sa sarili? Literal na wala siya sa sarili niya. Siguradong mamaya pa siya magigising. Heto, sulatan mo siya sa mukha niya para masaya. Nabubura naman to eh. Ano bang kailangan mo kay Jiro? Siya ang totoong dahilan kaya ka lumapit sa akin, di ba? Matalino ka pala. Anong gusto ko kay Jiro? Naku, wala lang. Hindi naman masyadong mahalaga yon. May 10 taon na rin na nakakalipas kaya gusto ko lang naman siyang bisitahin. Para lang sa espesyal na araw na to. Marami akong inihandang sorpresa para lang sa kanya. Hindi na nga ako makapaghintay na makita ang mukha niyang namumula sa galit. Siyempre, may iba pa naman akong plano sa pagbisita ko rito. Bakit naman walang sumasagot sa landline nyo? Bisibisihan dito sa Compromiser Division? Maraming ginagawa ang mga tao dahil sa panggugulo ng Kowloon Children. Ay, siya nga pala! Umalis si Ate Mimiko para hanapin ang 11th yard para makita si... Magkalinawan nga tayo! Paano mo nalaman ng tungkol sa 11th yard? Ano ka, ano? Doon sa 11th yard? Sabihin mo, ano ba talagang meron sa 11th yard? Magandang tanong yan. Uubra yan pagdating sa taktika. Pero mali ka yata ng strategy yung ginamit, Mimiko. Matutulungan ka kaya ng tanong mong yon para mabuhay ka pa ng mas matagal? Nakakalungkot kung ganon.
Buong araw pa naman tayong nagkwentuhan, hindi ba? Oo nga, no? Oo, tama ka. Nakakatuwa ka pa rin pala, Mimi ko. Pakiramdam ko, pwede nga tayo maging magkaibigan. Gusto mo bang magbanding kahit sandali? Salamat na lang sa alok mo. Okay, sige. Ganito na lang ang gawin natin. Sasabihin ko ang lahat ng gusto mong malaman tungkol dun sa 11th yard. Pero may kapalit. Simple lang. Hahalikan kita. Gagawin mo akong kauri niyo? Oo. Pagkatapos, papatayin mo ako, di ba? Aaminin ko sa'yo, gusto talaga kita. Sa kabila ng mga nangyari kahapon, pinagpatuloy mo pa rin ang walang hanggang paghahanap mo kay Jiro. Nakuha mo na? Ikaw yung tipo ng tao na kapag ginusto mo talaga, gagawin mo ang lahat ng abot na makakaya mo para matulungan ang isang vampirang nangangailangan. Mali. Mukhang ang tingin mo sa mga vampira para mga tao rin. At ganun din ang tingin mo kay Jiro, hindi ba? Sa loob ng mahabang panahon, nabubuhay din siya sa pag-inom sa dugo ng mga tao. Pero ano, hindi ganun ang tingin mo sa kanya, hindi ba? Natikman na ni Jiro ang dugo mo, tama ba ako? Naaamoy ko pa siya. May gusto ka ba sa kanya? Nagkakamali ka! Nakidnap si Kotaro noon kaya... Itigil mo na yan. Dahil kahit konti wala kang pag-asang manalo. Ang lahat-lahat, pag-aari ni Alice Eve hanggang pinakahuling patak ng dugo niya. Alice Eve? Sino siya? Mukha lang napaka-inosente niya. Pero ang totoo, isa rin siyang gahamang black blood kagaya ng iba. Pero ang mas mahirap, siya mismo hindi niya napapansin ang ugali niyang yun. Ano ba naman yan? Napakasama niya talagang tsumempo. Itigil mo na yan, salbahe ka! Ikaw pala, Kotaro! Uminom ka muna. Grabe talaga. Ilan! Magmadali kayo! Bigyan niyo sila agad ng first aid! Apo, sir! Huwag kang mag-alala. Nagkakaganito lang naman siya ng dahil sa seal. Ikaw ang Silverblade, hindi ba? Ako nga yan. Bakit ka ganyan? Pinabayaan mo lang mag-isa si Ate Mimi ko! Ano? Ano bang sinasabi mo dyan, miss? Hindi mo ba alam kung saan lugar ka na hinanap ni Ate Mimi ko? Hinahanap niya ako? Pagkatapos wala kang ibang inisip kung paano ka makakalayo sa Kaulog Children! Napakamakasarili mo, Silverblade! Ayoko lang madamay at mapahamak pa si Mimi ko sa walang kwentang kaguluhang ito. Pero parang baligtad pa naging epekto. Pagkakamali ko to. Sana mapatawad niyo ako. Ang totoo nga, umalis agad ang kapatid kong si Kotaro para lang hanapin kung nasan ngayon si Mimi ko. Siya lang ang nag-iisang pamilya ko. Gusto ko rin malaman kung nasan si Mimi ko. Pasensya ka na sa sasabihin ko. Pero ngayon, mas mahalagang mahanap ko si Kotaro kaysa makita at makausap si Mimi ko. Wala nang ibang laman ang isip ko ngayon kung hindi ang kaligtasan lang ng kapatid ko. Ako nagdesisyong iwan si Mimi ko. At alam kong napakamakasarili ng hihingin kong pabor sa'yo ngayon. Pero pakiusap, sabihin mo sa akin ang nalalaman mo. Bakit mo pa sinabi ang bagay na yan sa akin? Sana di mo na binanggit ang kapatid mo. Sana sinabi mo na lang sa akin na gusto mo lang mag-sorry kay Ate Mimi ko kaya gusto mo siya makita ngayon. Yun din. Ngayon nabanggit mo na. Dapat nga humingi ako ng tawad. Ganun pala. Ngayon gets ko na. Mukhang seryoso na nga ang nangyayari sa kanila. Naku, wala yun! Mukhang wala na ako magagawa. Sasabihin ko na sa'yo kung nasan si Ate Mimi ko. Maraming salamat sa'yo. Lumayo ka kay Mimi ko! Nakakainis, bakit ganito? Hindi tama to! Hindi mo lang alam ko anong hirap ang dinanas ko para lang mabuo ang plano ko! Pagkatapos bigla ka nalang magpapakita para makialam at manggulo! Ano ba yun? Teka! Anong ginagawa mo rito?
Nagagala kitang makilala, Zelman Clock. Ang mamamaslang ng kadiliman, ang prinsipe ng Kashun, ang nilalang na may mga pulang mata at ang kadugo ng mandirigmang si Asura. Ang pangalan ko nga pala ay Cassandra Jill Warlock. Bilang isang vampira at isang nilalang na may kapangyarihan, masasabi kong hinahangaan kita at kinamumuhian dahil sa walang habas mong pakikialam sa mga plano ko. Gusto kong malaman kung bakit nakikipagtulungan ng isang old blood na gaya mo sa kalahi ng pantas. Tumahimik ka lang dyan. Walang kapatawaran ng pagdadala mo ng mga basurang to sa bakuran mo. Umaalingasaw ang amoy. Umamin ka, Cassandra. Ilang bloodline na ba ang kinokontrol ko sa ngayon? Hindi ako makapaniwalang naririnig ko yan mula sa'yo, Zelman Clock. Ang mga mahihinang vampira na kagaya namin, gagawin ng lahat para lang mabuhay. Wow, ang galing mo naman! Pabilis din siya. Mas malakas pa sa inaasahan ko. Ang i-ignite mo. Tama, hindi ikaw yung tipo ng nilalang na matatalo ko. Nakakawalang gana. Kotaro, compromiser! Dumapa na muna kayo at magdasal! Ito na siguro ang tamang pagkakataon para tumakbo ako. At sa tingin mo ba patatakasin kita ng ganong kadali? Atat na ang mga miyembro ng Coven. Ano ka mo? Ang dapat kasi mas naging maingat pa kayong lahat. Hindi. Paano? Mauna na ako sa inyo. Nilalang na may pulang mata. Paalam na sa'yo, Mimiko. At sa'yo. Kotaro Mochizuki. Maraming salamat talaga sa tulong niyo, Zelman. Kayo ang nagligtas sa akin. Hindi pa to ang tamang oras para magpasalamat ka. Huh? Mga dugo nila yan. Hindi pwede. Napakadami pa nun. Hanggang dito na lang muna. Ang mabuti pa, magpahinga ka na lang. Sige, maraming salamat Zelman! Huh? Bakit ba sa tuwing kasama kita, pakiramdam ko bumabait ako? Kumain ulit tayo ng ramen, ha? Sige! Mimiko? Okay ka lang ba dyan, Mimiko? Kasa. Totoo. Tinraidor mo kaming lahat. Pero kung hindi mo siya pinrotektahan ng mga oras na yun, Ate? Wala yun. Ihanda nyo na ang lahat. Aalis na tayo sa special zone. Nagkaroon ng Kowloon infection at sa Kumiya Hospital. Ang aning na vampirang dinala ng suppression team ang tinuturo sa infection. Ano ka mo? Seryoso po ang sitwasyon sa ospital. Nagsisimula na ang second stage ng infection. Ipadala niyo na ang suppression team sa hospital. Nasaan si Chief Zhang ngayon? Hindi ko po alam, sir. Ipatawag niyo siya agad. Kailangan natin siya rito. Roger, sir. Ano ba itong nangyayari? Chief, may nakita akong count ng dugo ng Black Blood dito sa courtyard. Doon ang galing. Ngayon din, maglabas kayo ng order. Ipagbawal niyo na ang pag-inom ng dugo mula sa blood bags. Yun ang priority niyo. Opo, sir. At sa oras na dumating si Chief Zhang dito, sabihin niyo kaagad sa kanya na posibleng nakalabas na ang mga blood bag na hindi galing sa kumpanya. Malakas ang hinala ko na yun ang sanhi ng infection. Yes, sir. Nakabukas ang pintuan. Excuse me po.
Pasensya na po kayo sa pang-iistorbo ko sa meditation niyo, sir. Pero kailangan po kayo sa control room. Ipinapatawag po kayo. Sabi na nga ba't ikaw yan? Ikaw ang Walkerman. O baka naman gusto mong Hitowatari na lang itawag ko sa'yo kagaya lang ng dati. Sasan ang tawag sa akin yan. Seiryu, tagapagtanggol ng silangan, ang Young Master. Sumasakop sa mga gabi ng Hong Kong at ng Special Zone. Wala kang pinipiling lahi. Dahil ikaw ang tagapagtanggol ng mga Red Blood at ng mga Black Blood, maharlika ang inyong dugo. At alam ko rin kung isa kayong direct descendant ng chaotic bloodline. Ikinagagalak ko po na makita kayo ulit. Kung ganon, ikaw palang traidor. Tama. Medyo nahirapan din ako. Alam niyo na naman siguro ang totoong pakay ng grupo namin sa ngayon, hindi ba? Mahal na mahal ko ang lugar na ito kagaya na lang ng pagmamahal ko sa Hong Kong noon. Kaya naman kung isusuko mo sa akin itong Special Zone, sinisiguro ko sa iyong walang... Tumahimik ka! Mahal mo? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nakalimutan mo na bang ginawa ng bloodline nyo sa Hong Kong 10 taon nang nakalilipas? Baka gusto mo makipag-trade sa akin! Anong sinabi mo? Kami may kontrol sa pamamahagi ng mga dugo dito sa Special Zone. Habang tumatagal, magbabagong anyo ng bawat isa. Kaya kapag kumalat ng bloodline namin sa Special Zone, napakalaki ang posibilidad na magsisimula na naman ang isang malawakang vampire hunt sa buong mundo. Ryu, nasan ba talaga ang 11th yard na yon? Kung sasabihin mo sa akin, sasabihin ko naman sa'yo kung saan namin ipinakalat ang mga blood bag. Makinig ka, Kowloon Child. Wala akong balak makipagkasundo sa'yo. Wala kang pakialam kahit mawasak ang Special Zone? Hindi isang tulad mo lang ang magpapabagsak sa Special Zone. Kung ganun pala di susubukan ko na lang ulit makiusap sa inyo, Master. Naglagay kasi ako ng isang bomba sa building na ito. Sa palagay mo, ilang pamilya kaya mag-iiyakan sa oras na pindutin ko ito? Wala kang kasing sama. Ano ba ito? Ano bang ginagawa ng suppression team? Napakalaki na ng kaguluhang nangyayari dahil dito nanganganib na ang buong Special Zone! Kaya nga nandito ang kumpanya natin para ayusin ang mga ganyang kaguluhan. Huli na ang lahat! Imposibleng mapagtakpan pa natin ang ganito kalaking gulo! Totoo nga na napakaraming vampira na nakatira dito sa Special Zone. At pag nalaman nyo na lahat, sigurado akong wawasakin nila ang lugar na ito! Kung ganon, kailangan pa rin natin tong itago hanggang sa huling sandali. Kahit anong paraan pa ang gamitin natin. Makinig po kayo! Naintindihan ko po ang nararamdaman ninyo. Tandang-tanda ko pa ang bawat pangyayari na parang kahapon lang ito. Ang araw na dinala nyo sa lugar na ito ang napakalaki niyong kumpanya para lang sa mga naninirahan dito. Halos kayo na po ang bumuo sa Special Zone, sir. Dati parang isang malaking tambakan ang lugar na ito. Subalit dahil sa inyo, umunlad ang Special Zone. Pero wala nang pag-asa ngayon. Bumuo na lang tayo ng bagong Special Zone. Tumakas na lang tayo! Sir! Sir! Pakiusap! Sir! Naiintindihan ko rin naman ang nararamdaman ninyo. Salamat sa inyo. Pero, tumahimik kayo! Pero sir, makinig kayo sa amin! Kayo makinig! Itigil nyo na ang pagrereklamo nyo sa akin! At gusto nyo pang tumakas? At sino ba sa palagay nyong kinakausap nyo ngayon? Ako ang nag-iisang presidente ng kumpanyang ito. Kaya hindi ko iiwanan ang kumpanyang ito kahit ano pa mangyari! Makinig kayo. Dito ako'y pinanganak. Nagkaroon ng isip at nagtagumpay. At dito rin ako mamamatay. Kung mawawasak ang Special Zone, kasama ko mawawala ang lugar na ito. Walang magdidikta sa akin ang dapat kong gawin. Sa kahit na anong paraan, gawin nyo ang lahat na makakaya nyo para itago ang mga nangyayari rito. 10 taon nyo na rin pinapangalagaan ang Special Zone. Ipakita nyong kaya nyong gawin. Dahil alam ko namang kaya nyong gawin ang bagay na yun. Tama kayo, sir. Hindi, Mr. President. Hinihintay ko ng sagot mo sa akin. Ano na, Ryu? Zhang, ang lalaking ito ay... Bilang empleyado ng kumpanya, dapat naging handa na siya sa ganitong sitwasyon. Ang posibilidad na makontrol ng kalaban ang pag-iisip niya. Ikaw si Sangray, ang vampire killer! Kilala mo kung sino ko? Nakakataba naman ang puso.
Okay ka lang? Okay lang ako. Ano ba yan? Ginawa ka bang punching bag? Okay ka lang? Ayos ba tayo, Yafri? Kuya, Pasabi mo ko. Uminom ka na lang ng dugo para makalis na tayo rito.